Sige mga tao, ibang usapan na kung ang mga Islamista ay pumapanig sa Iran at Hamas at kung ano-ano pa. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit itong mga kaliwang woke na parang sira na nga ang ulo na sila pa ang pinakadegrada sa lahat. Ibig kong sabihin, kabaliktaran sila ng mga Islamista, pero sila pa ang sumusuporta sa kanila. Isa ito sa pinakamalaking misteryo ng sibilisasyon. Tingnan ninyo ito. Isang lalaking Iranian ang humarap sa isang woke na baliw at tinuruan siya tungkol sa nangyayari sa Iran. Pakinggan natin. Ang bandila ng Israel, ang gobyerno ng Israel na ginagamit bilang dahilan. Dahil sa paninira sa gitna ng silangan ng mga Palestino at kaliwang grupo na nagwawagayway ng bandila ng Islamic Republic, iwawagayway ko ang bandila ng Israel. Mahal namin ang Israel at hinihiling ko kina Trump at Nathaniel na tapusin ang trabaho. Paano mo nagawa yon? Pinag-uusapan mo ang 9 na gabi ng pagpatay at 47 taon ng pagiging bihag. Nasaan ka nung pinaslang ng rehimen ang 50,000 tao sa 2 araw? Saan ka pupunta na yung Enero? Ikaw lang! Enemies, not your friends. Pero kaibigan mo ang kaaway na inyong kaaway. Iyan ang lohika ng mga sumusuporta sa rehimeng Islamiko ng Iran. Sinusuportahan lang nilang mapaniil na rehimen sa Iran dahil kalaban ito ng Israel na kaaway nila. Hindi ba yan pathetic? Tingnan mo ito. Alam kong nakita mo na ang mga larawan at video ng wasak na Gaza, di ba? May nangyaring ganyan pero mas malaki ang saklaw sa Syria. Hindi ito Gaza. Ito ay Syria. Ito ay Homs. At sino ang gumawa nito? Bashar al-Assad at Rusya at Iran. Sinusuportahan ng Iran si Bashar al-Assad. Tingnan mo. Hindi mo nakita ang mga siraulong woke na ito tungkol dito. Bakit hindi sila nagprotesta sa Rusya o Iran? Bakit? Dahil kung walang mga Hudyo, walang balita. Totoo talaga yan. Ang galing talaga ng mga Hudyo sa paggawa ng slogan. Walang Hudyo, walang balita. Sakuna na agad. Mas malawak ang naging pagkawasak na ginawa ng mga kaaway ng Israel, tulad ng Iran o Rusya o Bashar al-Assad, kaysa sa ginawa ng Israel sa Gaza. Tahimik lang sila tungkol doon. Kahit gaano mo sila kamuhian, kulang pa rin. Tingnan mo siya. Pinagsasabihan niya siya. Ang kaaway ng iyong mga kaaway, hindi mo kaibigan. Hindi rin natin ito tinitingnan bilang kaibigan ko ang kaaway ng kaaway ko. Alam natin kung paano bumuo ng lipunan. Dapat ito ay nakabatay sa kanluraning liberal at sekular na prinsipyo. Ang Israel ay isang liberal at sekular na demokrasya, pero maaari rin itong maging teokrasya. Maaaring maging teokratikong estadong Hudyo ito, tulad ng Iran o Afghanistan, pero hindi ganoon. Sinusuportahan ko ang Israel, kaya marami sa atin ang nakakakita ng pagkakatulad ng ating mga halaga. Hayaan ninyong sabihin ko ito, kung teokratiko at panatikong estadong Hudyo ang Israel, ako ang magiging pinakamalaking kritiko nila. Lampas pa sa isyu ng galit sa mga taga-Gaza. Hindi teokratikong estado ang Israel. Hindi mo ito kasalanan, putang ina. Ang mga Hudyo at Israeli ay mga kaibigan natin. Tingnan mo, Silas ang dakila, Kalayaan at mga Asiryo. Mahal ka namin! Itong mga putang inang to ay nagpapasabog ng kung ano-ano at nakakakuha pa ng libreng Palestino. Ipinakita ko lang sa iyo kung anong ginawa nila sa Syria. Sigurado akong wala namang alam ang babaeng ito. Ako ay mula sa Hamas at Hezbollah. Ang Iran ko ay hindi na ATM para sa ganitong kalokohan. Wala na kaming pondo para dito. Kaya ang mga taong ito ang tutulong sa'yo. Sila ang magiging tagapagligtas mo. Oo, tinutulungan naman nila kami. Pero may sarili din silang interes. Interes ng Israel na mapatalsik ang mapaniil na rehimen ng Iran. Kung hindi dahil sa ugali ng Iranian diaspora, siguro mas magiging padalos-dalos ang Israel at Amerika sa pagtupad sa layunin nilang pabagsakin ang mga rehimen. Pwede sana nilang bumbahin ang mga sibilyang infrastruktura, mga power grid, tulay at iba pa. Pero hindi nila ginawa dahil alam nilang kakampi nila ang mga tao ng Iran. Kaya palaging mapagmalabis magsalita si Trump. Pero hindi rin tinutupad ang mga banta niya. Kaya oo, ayos lang kung ituring ng mga tao sa Iran na tagapagligtas nila ang Israel at Amerika. Binabati ko ang mga taga-Iran! Binabati ko ang mga taga-Iran! دوباره دارن میزن
Mainit na hininga, Amerika, Israel! Israel! Dakilang Diyos! Iyan ang isa na kumapit sa ulo. Hayaan mo ako, Teram. Hayaan mo akong tamaan ka. Hayaan mo akong tumama. Wow, nabuksan ng pagsabog ang bintana. Tamaan mo siya, Amo. Tamaan mo si Bibi. اما ترامپ بزن همکنون نوشه ترم نوهمو ترم همگدون نه شهر. Ang mga lalaking ito ay nagsasagawa ng henosidyo. Kalokohan mo yan. Kalokohan makakaliwa! Kalokohan makakaliwa iyan! Kalokohang makakaliwa iyan? Seryoso, pumunta ka sa Palestina at sabihin mong nawala ang pamilyang iyon. Huwag mong sabihin na pupunta ako at Ipagbabawal ng Hamas ang buhay mo! ayoko nito kung pupunta ka. Gaano kabobo ang mga batang to? Mga tiket para sa KFC. Bibitain siya. Hindi ako nag-e-exaggerate. Ipakita ko sa ito. Pro-Palestine na Italyano, pinatay ng Hamas. Itong lalaki ito ay sobrang pro-Palestine, katulad ng babaeng baliw na yon. Ang pangalan ng lalaking ito ay Vittorio Aragoni. Tingnan mo siya. Pabor siya sa Gaza. Tingnan ang bandila ng Palestine sa likod. Pinatay siya noong 2011 sa Gaza pro-Palestine na aktivista, mamamahayag at vlogger siya. Brutal ang pagkakapatay sa kanya. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa kanya? Hindi siya agad-agad papatayin. May gagawin pa silang ibang bagay bago mangyari yon. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Palestine, they gonna invade you like this! Hindi kita gusto! Ang tanga mo talaga. Mahal namin sila. And get the fuck out from here! Don't talk. Alam mo, sana ma-realize mo agad nakakampi mo sila. Long live Israel. You have been fucking Fuck Palestine and... Kahit hindi ko mahal ang Israel, sasabihin ko pa rin na mahal ko ang Israel para mainis ang mga taong ito. Mahal ko ang Israel. Mabuhay ang Israel. Gusto ko lang silang inisin. Na-brainwash ka na talaga! Pwede kang mahiya sa iyong... Sa depensa niya, hindi pa niya pinakulayan ng buhok o nag-nose ring, kaya mukhang normal pa rin siya. Pero may tupak pa rin sa utak. Pabansaf din ang bansang ito kasi puro kaliwang kalokohan ang pamilya natin. Puro kaliwang kalokohan lang ito. Tingnan mo kung anong ginawa ni Kitam sa bansang ito. Bakit natin pinoprotektahan ang mga ekstremista at mga Islamista sa bansa kahit hindi pa sila namumulaklak? Dahil hindi sila mga ekstremista, dahil hindi naman sila nagbobomba. Kanino ba kasalanan ito? Ikapito ng Oktubre. Ikapito ng Oktubre. Ikapito ng Oktubre, sino ang may kasalanan? Kung ilanin mo ang mga tao sa isang estadong may apartheid, kung kokontrolin mo sila, nagkaroon sila ng pagkakataon. Nagkaroon sila ng pagkakataon. Napakaraming beses na silang nagkaroon ng pagkakataon. Pumunta kay No Terampezan Hamakdun No. Look, we don't know if... Wala sa inyo galing Kitnam Silangan ang nabuhay sa ilalim ng Islamic Republic. Kami, naranasan namin yon. Kaya tumahimik kayo at hayaan nyo kaming palayain ang aming bansa. Bansa ko yon. Gusto ko ang Israel at Amerika. Pupuin ko ang bansa para mapalaya ang mga tao. Wala kang kinalaman dito. Tumayo ka na. Ang tanga-tanga mo. Israel. Alis ako sa Israel. Yan ang nobyo niya. Hindi siya nakialam kahit kailan. Tingnan niyo ang babaeng to na may white savior complex. Oo mga pare, makapaniwala ba kayo rito? Nagsasalita sila para sa atin. Nagsasalita siya para sa mga tao ng Iran. Sobrang narsisista nila. Sobrang nakasuksok ang ulo nila sa sarili nilang puwet. Kaya wala silang ibang makita, kundi sarili nilang kalokohan.